Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang ikasampung linggo sa karaniwang panahon at sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakaraming talinhaga, iba't ibang mga pagsisikap ng ating Panginoon na ipaunawa sa mga alagad at sa mga tao ang ilang mahahalagang bagay. Nagsimula ang ebanghelyo sa mga bali-balita, sa mga sabi-sabi na nakarating sa ating Panginoon. Ang sabi po ng ilan, nasisiraan daw kayo ng bait. Ang sabi ng iba, inaalihan daw kayo ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Kapag ang ating buhay ay ilalaan natin sa Diyos at tatalikuran natin ang sinasabing magandang pamumuhay para ibuhos ang ating buong sarili sa Diyos, halos ganitong salita ang maririnig natin. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka ba nag-iisip? Ganyan ba talaga ang takbo ng isip mo? Para sa ating Panginoon, sinasabi ng kanyang mga kaanak na sisiraan siya ng bait. Pero siyempre, sino ba namang kaanak ang tatanggap ng ganitong salita? Kaya gusto nilang makasiguro kung totoo. Kaya sa isang pagtitipon, hinahanap nila si Jesus para iuwi na lang sa bahay. Pero bakit ba ganito kasi ang sinasabi ng mga tao sa mga nagsisikap na magpakabuti, sa mga nagsisikap sumunod sa Diyos? Bakit ba hindi matanggap ng marami na may mga taong seryosong nagnanais na makasunod at makapaglingkod sa Diyos? Kung minsan, kapag ang isang kasama natin ay aktibong-aktibo na naglilingkod sa parokya, ang maririnig na mga salita sa bahay, doon ka na kaya tumira sa simbahan? Bakit ba ganito ang sinasabi ng iba? Mga kapatid, ang mga salitang ito ay isang napakagandang paalaala para sa atin. Totoo, maraming sasabihin ang mga tao sa atin, lalo na sa mga nagsisikap na makapaglingkod at makasunod sa ating Panginoon na halos tinatalikuran ang mundo. Maraming sasabihin ang mga tao sa mga kapatid na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. At si Jesus mismo, katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, ay nakarinig ng parehong mga salita. Pero ano ba ang mahalaga? Ang sasabihin ng iba o yung kagustuhan na tunay na makapagbigay ng sarili at makapaglingkod sa Diyos? Mayroon akong kilalang isang pari na Jesuita na bago siya nagpari, siya ay isang professional doctor. Aktibo sa kanyang propesyon bilang doktor at maganda ang takbo ng kanyang karir. Maganda ang takbo ng kanyang buhay. Halos kompleto na siya sa kung ano ang hahanapin ng isang tao sa kanyang buhay. Pero dumating sa kanyang buhay ang tawag para maglingkod bilang pari. Bagamat doktor,
Tinalikuran niya ang kanyang propesyon at pumasok sa seminaryo at pagkatapos ng ilang taon, naging ganap na pari. Pero kinukwento niya sa amin nung kami ay nandyan sa parokya sa San Jose Manggagawa kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya noon nung siya'y nagdesisyon na pumasok sa seminaryo para magpari. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mo pa bang paguluhin ang buhay mo? Ano pa ba naman ang gusto mo sa sarili mo? Mas marami kang matutulungan bilang doktor. Bakit papasok ka pa sa seminaryo para magpari? At mismong kanyang pamilya kumokontra sa kanyang desisyon. Pero para dito, sa dating doktor na naging pari, malinaw ang kanyang desisyon. Ito'y kanyang pinagnilayan, pinagdasalan, at pinagdesisyonan. Kaya naman, pagkatapos ng panahon ng paghuhubog para maging pari, siya'y naging pari, Jesuita, at doktor. Kapag mayroong mga outreach program ang parokya, bagamat siya'y pari, siya ay tumutulong bilang doktor. Sa mga parokya na kanyang napupuntahan, yung kanyang pagiging doktor ay nagagamit niya sapagkat may mga parokya sa Mindanao kung saan siya na-assign na kailangan ang serbisyo ng doktor. At doon, hindi lamang siya pari, kundi siya rin ay isang doktor. Kaya sa pagsisikap na makapagbigay ng sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, ang totoo, hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang pinakamahalaga, ano ba ang nasa loob ng puso ng taong iyan? At kung ang nasa loob ng puso ng taong iyan ay ang pagnanais na makapagbigay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan, so be it. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong pabigla-bigla sa pagbibitaw ng mga salita kapag meron tayong mga kapatid na naglilingkod at talagang masaya na naglilingkod sa simbahan, sa parokya. Iba ang kagalakang hatid na dinudulot ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa parokya. Maaring hindi natin naiintindihan kung bakit may mga kapatid tayong kayang gumawa ng desisyon na talikuran ang lahat para sa Diyos. Pero talagang iyon ay isang biyaya na ipinagkakaloob sa kanila, at itong biyaya na ito ay biyaya hindi pang sarili. Ito ay biyaya na gagamitin din naman para sa paglilingkod sa komunidad, para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Amen.